Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol dito kay Cardano, kung saan ay may isa na naman pong malaking balita na dapat po nating pag-usapan dito. Isang kakaibang airdrop ang ilalabas ng founder ng Cardano na si Ginoong Charles Hoskinson. Pero teka lang, bakit kasama po rito itong si XRP? Bakit tila gusto ni Ginoong Hoskinson na basagin ang matagal ng crypto tribalism o ang bangayan ng mga supporters ng iba't ibang crypto? Ngayong May 15, 2025 sa consensus event sa Toronto ay ini-announce po ni Ginoong Hoskinson ang tinatawag na Glacier Drop, isang napakalawak na token distribution na aabot po sa 37 million crypto holders mula sa iba't ibang blockchains. At ano ang layunin nito? Yan, ang layunin po nito ay wakasan ang bangayan at palaganapin ang pagkakaisa dito sa mundo ng crypto. At ang pinaka-interesting po rito ay wala ni isang venture capitalist o insider ang makakatanggap ng tokens. Tanging mga ordinaryong users lang na katulad natin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano nga ba ang Glacier Drop, bakit isinasama si XRP dito, at ano ang Midnight, at kung paano po tayo maapektuhan bilang mga crypto traders at investors dito po sa Pilipinas. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ang ating nakikita rito is si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder po ng Cardano. At ang source po ng ating balita na ito ay ang The Crypto Basic. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang Glacier Drop at bakit po ito kakaiba sa ibang airdrop. Yan, unahin natin ang pinakaugat ng balita at yan po ang Glacier Drop. Isa itong massive airdrop na magdidistribute po ng dalawang bagong tokens mula sa project na tinatawag pong Midnight. Yan po ang Night, yan, at saka Dust. Yan yung dalawang token, tinatawag pong Night at saka Dust. Ang Night ay isang governance token kung saan ay ibig sabihin nito ay gagamitin ito para bumoto sa mga desisyon ng network. Samantalang ang Dust naman ay para po sa private transactions na swak po sa vision ng Midnight na privacy-focused blockchain. Yan. Pero ang pinaka-unique po dito ay kung sino ang makakatanggap. Ayan, sa halip na karaniwang ginagawa na inuuna ang mga venture capitalists at saka insiders, si Ginoong Hoskinson ay nagdesisyong ibigay ang tokens ng direkta sa mga retail users tulad mo at saka tulad ko. Tulad nating lahat na totoong gumagamit at sumusuporta sa crypto. Ang layunin daw ni Ginoong Hoskinson ay para labanan ang tinatawag niyang VC Ponzi Dynamics, kung saan nauuna ang malalaking pera at nalulugi ang mga ordinaryong tao. Ngayon ay bakit po kasali si XRP at iba pang mga blockchains? Isa po sa mga nakakagulat sa announcement na ito ay ang pagsama ni XRP sa listahan ng mga blockchains na target po ng airdrop. Pero hindi lang si XRP. Kasama rin dito si Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, BNB Chain, Basic Attention Token or BAT, at syempre si Cardano mismo. At bakit? Dahil ang layunin po ni Ginoong Hoskinson ay tapusin na ang crypto tribalism. Alam naman natin na sa loob ng dito sa loob po ng mundo ng crypto, kanya-kanyang kampo ang mga tao. May mga die-hard XRP army, may mga loyal kay Bitcoin, at may mga Cardano fans. At kadalasan ay sa halip na magtulungan ay nag-aaway-away pa. Ayon po kay Ginoong Hoskinson, panahon na para magtulungan sa halip na magtagisan. Ang Glacier Drop ay parang olive branch, isang paraan para sabihin sa buong crypto community na tara, magkaibigan na lang tayo. At hindi siya nag-iisa sa paniniwalang ito. Maging ang Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse ay nagsusulong din ng cooperative economics, imbes na puro kompetisyon. In fact, sinabi niya na mas mainam kung ang US ay may National Crypto Reserve na may halong iba't ibang coins at hindi lang puro Bitcoin. Ayan. Ngayon, ang sunod po na tanong ay ano po ang Midnight at paano po ito naiiba sa ibang mga projects? Ngayon, ang Glacier Drop ay bahagi po ng launching ng Midnight, ang upcoming privacy-focused sidechain ng Cardano. Pero ano nga ba ito?
Ang Midnight ay isang blockchain na nakatuon po sa privacy at saka interoperability. Ibig sabihin ay gusto po nitong maging tulay sa pagitan ng iba't ibang blockchains habang pinoprotektahan ang privacy ng mga users. Isa sa pinaka-exciting na features ng Midnight ay ang kanilang multi-token fee system. Dito ang mga developers ay pwedeng gumamit ng native token ng kanilang sariling blockchain para magbayad po ng fees. Halimbawa, kung Ethereum developer ka, pwede kang gumamit ng ETH. Kung galing ka naman kay Solana, pwedeng Sol ang gamitin mo. At kung mula ka kay XRP, abay baka Dust lang ang kailangan mo. Ganito rin sa validators. Kahit anong blockchain ka galing, pwede kang maging validator sa Midnight at kumita ng rewards. Unity po talaga ang pinapairal dito. Ngayon ay pag-usapan po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, so bilang mga crypto holders dito sa Pilipinas, yan, ang unang posibleng epekto nito ay kung isa ka po sa mga holders ni XRP, Bitcoin, Ethereum o iba pang mga kasaling blockchain, may chance kang matanggap ng libreng Night at saka Dust tokens. Libre po yan. Hindi mo kailangang bumili, magpa-whitelist o sumali sa kung ano-anong giveaway scam. Pangalawa, ito ay isang magandang pagkakataon para makapasok sa isang privacy-focused at saka multi-chain project tulad po ng Midnight. At kung totoo ang sinasabi ni Ginoong Hoskinson na makakabuo ito ng mas united na crypto community, posibleng tumaas po ang value ng mga tokens na hawak mo ngayon. At higit po sa lahat, maganda ang mensaheng ipinapakita nito. Sa halip na mag-away-away ang mga coins, may pag-asa pala para sa isang crypto ecosystem na nagtutulungan, hindi nagtatalo. Bilang panghuli, ang masasabi ko po tungkol dito ay para sa akin ay napaka-refreshing ng balitang ito. Sa mundo ng crypto na puno po ng inggitan, hype at saka rug pulls, ang Glacier Drop ay isang paalala kung bakit tayo na-involved sa crypto sa simula pa lang, para sa decentralization, empowerment at saka transparency. Gusto ko po ang ideya ni Ginoong Hoskinson na alisin sa equation ang mga greedy na venture capitalist. Bigyan ng power ang mga totoong users. Bigyan ng halaga ang unity sa halip na competition. At ang pinaka-importante ay gawin ang crypto na para sa lahat, hindi lang para sa mayayaman. Kung magtatagumpay po ang Glacier Drop at saka Midnight, posibleng maging blueprint ito ng mga susunod na crypto projects. At kung sakaling makatanggap ka ng Night o Dust, gamitin mo ito ng maayos. Isa itong simbolo ng bagong direksyon ng crypto. Ayan, sa kabuuan mga ka-crypto, bantayan po natin ang Glacier Drop. E-check po natin kung isa po tayo sa mga eligible wallets. Mag-research po tayo tungkol sa Midnight. At wag po tayo magpaloko sa mga scam na kunwaring kasali dito. At higit po sa lahat ay wag po nating hayaang kainin tayo ng tribalism. Oo, may kanya-kanya tayong paboritong coin. Pero sa huli, iisa lang ang goal natin, ang makamit ang financial freedom gamit ang technology ng blockchain. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.